Tomasian, siyempre, estudyante yan ng university. Servant ng Lord. Yan. Disiplinado. Center of Excellence. Competent, compassionate, and committed. Religious yan, Tomasian eh. Walang bagay na malaki ang nanggagaling sa malaki agad. Lahat yan nanggagaling sa maliit. Hindi po. Hindi po. Hindi rin mo na. Sige po ate. Si Dean. Ano pong pangalan? Si Clotilde Arcangel. Dean Arcangel. Si Father Roy. Ano niyo po siya? Rector. Rector. Dean namin. Si Father Rector. Po? Father Rector. Rector po. Anong pangalan po? No. Si Dean na lang. Yung regent niyo po? Hindi. Bago siya. Dean Vasco, Michael Vasco. Regent. No, I don't know regent. Di Alban, di ba? Alban? Sinong father? Father, ano yun? Oy! Nakalimutan ko eh. Sige po. Thank you. Alam mo. Yung regent po? Si Regent. Hindi rin ko alam. Sa Socorro, Calara. Regent. Si Dean Sulico. Opo. Yung pong regent po niyo? Si Father Tinoco. Thank you po. Sino pong dean niya? Dean Clotilde Arcangel. Yung regent niyo po? Father Roy. Thank you po. Si Dean de Alban. Yung regent po? Si Father Beltran. Si Professor Maria Cecilia Cho Anson. Yung ano niyo po? Regent niyo po? Si Father Romulo Rodriguez. Si Sir de Alban. Yung regent po natin? Father de la Rosa. Si Father Pompeo de... Pompeo de... Priscilla Torres. Hindi ko siya kilala. Yung po? Nakikita ko sa news. Ano siya? Hindi ko maalala yung pangalan niya. But what I think is that pinaalis ata siya sa position for something. Yung dean kasi, siya yung namamahala dun sa isang buong college. So, para siyang manager, ang minamanage niya yung faculty, yung students, basta lahat ng under sa college niya or sa faculty niya. Yun yung role ng dean. Yung regent naman, ang role ng regent, i-guide actually yung admin or yung dean or yung staff ng dean para to make sure lang na aligned with yung mission vision ng university, yung gagawin ng bawat college. Yun. Tsaka kasi basically sila yung mas naglo-look after dun sa spirituality ng faculty or ng college. Yun yung role ng regent. Well, unang-una, minamaximize din yung mga venues kung saan accessible ang mga youth. Namely, yung Facebook nga, social networking. Tapos, very personal rin ang pakikitungo ni Dean. For example, napapansin ko minsan na hindi basta-basta pwede mag-drop ang estudyante. Ni-interview ni Dean yung mga magulang mismo. Or kung mayroong mga concern mga estudyante, pinapaalam sa magulang. So, makikita mo na one big family na siya yung head of the family together with the father regent. Kaya mo siya kilala kasi parang kilala mo na rin yung tito mo na palaging kinakamusta. Based sa sa stay ko dito sa engineering kasi, si Dean de Alban,
may effort siya kasi to reach out to the students. Like, he maintains, nagme-maintain siya ng Facebook account. Tapos, sinasabi niya kasi rin sa mga students na pwede kayong magsabi ng problems ninyo doon. Tapos, every day yata nagde-devote siya, I think, ng a certain period of time in addressing yung mga questions or yung mga concerns ng bata through Facebook. So, kaya mas kakilala rin siya ng mga bata. Si Regent naman, nag-effort din kasi siya on his part. Una, nung naging Regent siya dito, ang dami niyang renovations na pinagawa. Lalo na yung chapel. Wala namang chapel yan eh. Pero nung si Father Beltran na yung naging Regent natin, inasikaso niya yon. Plus yung Pax Romana. Plus yung basketball natin. So, parang naging visible din siya. Tapos, ginawa rin niyang available yung sarili niya sa iba't ibang sectors din ng students. Tapos, aside from that, yun nga, yung First Friday Mass. Sa tingin ko, malaking impact din yun para makilala siya. Kasi, biruin mo, ine-excuse lahat ng either 9 o'clock or 10 o'clock or 3 o'clock na class para pumunta mag-mass. So, kung hindi mo pa, di ba, natural lang na sa tagal-tagal ng ginagawa mong ganun, makikilala ka talaga ng mga bata. Tapos, across, pa yun, may sa umaga, may sa hapon. So, na-reach out niya lahat ng aspeto ng lahat pala ng schedules ng students. So, I don't think na ginagawa yun sa ibang colleges. Siguro naiisip nila na hindi naman ito gaanong mahalaga, hindi gaanong importante para sa kanila dahil ang kanilang focus ay nasa kanilang pag-aaral, nasa academics, no? Hindi natin din masisisi kung hindi rin kilala ng mga ibang estudyante yung kanilang mga administrators dahil baka sa panig naman ng mga administrators ay ayaw din naman nilang ipakilala ang kanilang mga in a university organization, hindi pwedeng administration lang at walang faculty at estudyante. Hindi rin pwedeng estudyante lang sino magtuturo sa kanila, hangin. Hindi naman pwede yun, di ba? So, kailangan may administration, may faculty, at may students. Lahat ng nangyayari sa university, laging may factor ang estudyante, ang admin, at ang